Magandang gabi mo muli sa ating lahat, mga minamahal. Magandang gabi po. Tayo po nagpapasalamat muli sa oras na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon para minsan pa tayo po makapag-aral ng salita ng Diyos. At nais ko pong basahin po ang Biblia sa aklat po ng unang Timoteo chapter 6, verse 15, mga minamahal. Waits and his times he shall shew, who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ngayong gabi po, nais ko pong talakayin natin sa ating Bible study ito. Ang isang paksa ay may pamagat na Blessed and Only Potentate. Mag-pray po tayo. Panginoon Diyos, pakisama po sa amin ngayong gabi sa pag-aaral ng iyong mga salita, ang iyong kaalaman, kapangyarihan, kapatawaran, pangunguna. We can do nothing and we are all nothing. Liban na lang kami iyong liwanagan, kahabagan, patnubayan, pakialman. Huwag niyo kaming pababayaan, Panginoon, sapagkat kami likas na madaling magpabaya sa aming sarili. Kahabagan niyo kaming tunay. Makita namin na sa iyo walang kabiguan, nasa iyo ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya, nasa iyo ang katotohanan, nasa iyo ang mabuting kapalaran. Hindi sa aming palagay, hindi sa aming damdamin, hindi sa aming pakiwari, kundi nasa iyo, Panginoong Hesus. Wala sa amin. Ikaw ay maaliwalas magpakailanman, kami madaling madimlan. Ikaw ay hindi naging komplikado, ikaw ay hindi naging masalimuot kailanman. Kami ay napapasagsag sa kasalimuutan. Kaya kami, Panginoon, ay kakahabagan niyo po palagi. Ipapatawad niyo po ang aming halos walang humpay pa rin pagkakamali. At ang Banal na Espiritu po ang gumawa sa amin, at ang dugo ng Panginoong Hesus ang lumukob, dumalisay ng aming pagkatao. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ngayon pong gabi, tulad na ulit ko na po, ang ating pag-uusap ay Blessed and Only Potentate. Ang sentrong diwa ng ating pamagat ay kinuha ko sa isang manunulat na ganito ang kanyang sabi, O King of Kings, most blessed of the blessed, most perfect of the perfect. Yun po kasing mapalad, mga minamahal, ay kaiba sa kapalaran na mayroon ng tao, lalo sa kanyang mga anak. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay mga tinaguriang mapapalad. Dahil pinagpala ng pinakamapalad sa lahat ng Panginoong Hesus. Dahil ang titulo po na ating ibinigay at aaralin na tinatawag na Blessed and Only Potentate ay hindi pwedeng ibigay sa tao. Ito'y nakaukol lamang sa Panginoong Hesus. This is made more specific by the verse following. So, ating kung titingnan yung verse 15 and 16, kung bakit ang Panginoon ay blessed and only potentate. Siya ang pinakamapalad sa lahat ng mapalad dahil siya ang pinakamataas sa lahat ng mataas. Ano po? Ang salita ko kasing mapalad ay natatangi, makaryos, masaya. Ang mga anak ng Diyos, pinagpala. Tinaguri ang mapalad dahil pinagpala ng pinakamapalad. At wala akong pinakamapalad kundi ang Panginoon sapagkat yung salita pong mga titulo na ating tutunghayan ay hindi ito nakalapat sa sinumang mortal o ordinary person. Ito po'y nakalapat laang sa pinakamapalad. The King of Kings and the Lord of Lords. Actually, salita po diyang, ways in his times he shall shew, who is the blessed and only potentate. Among Bible scholars, yung potentate po diyan, ang mas proper na inilagay dyan ay
sovereign. So, ang atin pong aaralin, number 1, blessed and only potentate, na nasa diwa o hari ng mga hari, pinakamapalad sa lahat ng mapalad, pinakasakdal sa lahat ng mga sakdal. Sapagkat naulit ko na nga po, ang ating mabuting kapalaran ay bunga lang ng kanyang pagpapala. Siya ang tugatog ng pagiging mapalad. Ano po? Bakit po? Katulad po ng ating binasa, number 1, sabi ng verse 15, which in his times he shall shew, who is the blessed and only potentate, only sovereign, the King of kings and Lord of lords. Ayon sa pag-aaral ng iba, itong talata ay hindi dapat mabigat nating angkinin at tanggapin na ito'y nakahinggil sa Ama. Pero ito pong titulong ito ay hindi lang po nakahinggil sa Ama. Kung atin pong titingnan po ang Revelation chapter 17 verse 14, ganito po ang sabi ng Biblia. Nais ko pong ipaglingkod sa inyo. Sabi ganito, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon, at hari ng mga hari, at ng mga kasama niya, na mga tinawag at mga pili at mga tapat, ay mananaig din. Blessed and only potentate. In a sense, nakatulad ng sinabi ko sa inyo, most, O King of Kings, most blessed of the blessed, most perfect of the perfect, kasi siya po ay the King of Kings. Pag sinabi pong King of Kings, mga minamahal, ito'y tumutukoy sa isa niyang titulo rin, nakatumbas yung sinasabing soberano. Ibig sabihin po ng soberano, mga minamahal, ito po yung kanyang pinakasagaran, ultimatum, pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, at lahat ng umiiral. Tangi ang Diyos ang makagagawa o makakikling, makapag-aangkin ng ganong taas ng kalagayan. The King of Kings. Kaya po siya yung blessed and potentate. Sinabing blessed and only potentate, blessed and only sovereign, King of Kings. Ano ho? Siya po yung ultimate source of all power, authority, and everything that exists. Christ is the blessed and only potentate because He is the sovereign one, the King of Kings. Yan po ang sabi ng talata. Bagaman yung 1 Timothy 6:15, yan po yung nakakapit sa Ama. Ano po? Ayon po sa aking matapat na aklat na binasa, talagang hindi nila kinakailangan yung 1 Timothy 6:15 ay humihinggil sa Ama. Pero hindi po yun problema sapagkat ang Ama naman po at ang Anak ay sila ang bumubuo ng iisang kadyusan sa isang tatlong persona sa iisang kadyusan. Hindi lang ho ang Ama ang kinakapitan ng King of Kings. Kaya nga po binasa din natin sa Revelation 17:14, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero. Bakit? Sapagkat si Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kaya ang Panginoon po hindi kulela. Ang Panginoong Jesus po ay hindi ordinaryo. Hindi siya may bibilang sa mga mortal na tao. Siya po ay blessed and only potentate. Blessed and only sovereign. King, the King of Kings. Ang Panginoong Jesus po ay hari ng mga hari.
Siya ang pinakamataas sa lahat ng inaakalang mataas. Kaya siya ay blessed. Ang kanyang pagiging blessed ay hindi katulad ng pagiging blessed ng mga anak ng Diyos. May dahilan ang pagiging blessed ng mga anak ng Diyos. They have been blessed by the most blessed. Sila'y pinagpala ng pinagpala. At ang pinakamapalad, ang pinakamapalad na kalagayan ng buhay ay hindi yung pinagpala, kundi yung nagpapala. At yan ay ang Panginoong Hesus. Ano ho? At ang kinahabagan po niya ay yung mga taong binanggit sa Matthew chapter 5, mapapalad yaong mapagpakumbabang loob. Bakit? Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang mga tao ho palang pinagpala ay yung mga taong walang may pagmamalaki sa buhay at nahahapis sa kasalanan. Sabi, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Sila'y mapapalad, sila'y pinagpala dahil ng nagpapala. The blessed and only potentate, the Lord Jesus Christ, the King of Kings. So, pag sinabi po potentate, yun nga po ay sovereign, therefore, it is God's sovereignty that makes Him superior to all other gods and makes Him and Him alone worth of worship. So, ang Panginoong Jesus po mga minamahal ay blessed and only potentate. Kasi siya yung soberano na kung saan ito yung nagiging pinakamataas sa Kanya sa lahat at siya lamang ang dapat paglagakan ng pagsamba. Tayo ay mapapalad bilang pinagpala ng tunay na mapalad. Si Jesus po ay hindi blessed dahil siya ay biniles. Siya po ay blessed dahil siya po ay potentate, sovereign, the King of Kings. Ang sabi po ng Bible, sa 19 verse 16 ng Revelation, meron pa akong katumbas na ganyang pangusap sa Revelation 19 verse 16. At siya mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Wala hong katulad ng Panginoong Hesus sa ganong titulo na inilapat. Wala hong taong pwedeng paglapatan ng ganong titulo. Kaya nga, blessed and only potentate. Siya lang po yun. Kaya po ang Panginoong Hesus mga minamahal ay hindi ordinary people or superhuman. He is the blessed and only potentate. Kaya ang tawag sa Kanya, King of Kings. Then hindi lang po King of Kings, ang sabi po ng talata, at nais ko na po sabihin, to be the King of Kings obviously means that God rules over all other rulers and that His authority is higher than any human authority. Ang kanyang authority po, ang pinakamataas sa lahat ng authority. Kaya nga, blessed and only potentate. Yan po ang ibig sabihin. Ang Panginoong Hesus po ay mapalad at tanging makapangyarihan sa Tagalog. Kaya tangi, dahil wala ko pwedeng paglapatan ng ganong titulo, kundi ang Panginoong Hesus. At hindi lang po ang sabi ganyan, at nais ko rin po intindihin po natin ng konti, sometimes this means that there will be a conflict between what God requires and what human authorities require. Kasi, pwede tayo ay rumerespeto sa hinihingi ng government dahil yun po ay pamamahala. Pero ang pinakamataas na klase na pamamahala ay ang Panginoon. Sa panahon po ng mga apostol, pinagbawalan po ng mga pinuno ng gobyerno sa panahon nila na huwag silang mangaral sa pangalan ni Jesus. Pero sabi ng mga lagad, alin baga ang matuwid sa inyo
Makinig sa tao o sa Panginoon? Lagi nating tatandaan, mga minamahal, ang Panginoong Sus po ang nasa itaas ng lahat ng pamamahala. Si Cesar, as si Jesus Christ, ang sabi po ng talata, ibigay ang kay Cesar, ang sa Diyos, ang sa Diyos. Bakit po? Yung Cesar sa government po yan. Pero ang Diyos po ang gumawa ng institution, ng government, ng church, at saka ng family. Isa po ang may akda na yan. At hindi ho dapat yan nagkakasaligwayan. Pero ang kabuuan po niyan, ang pinakamataas sa lahat ng tinatawag na authority, maging ang government ay saklaw ng authority ni Jesus Christ. Kaya sabi ng mga alagad, husgahan ninyo, alin baga ang matuwid? Sumunod sa inyong pinagbabawal o sundin namin yung gusto ng Panginoon? So, yung salita pong King of Kings, mga minamahal, ang dapat pinaka-nasusunod na authority ay ang authority ni Kristo. Dahil siya ay King of Kings among Caesars, among leaders of the government. Christ is the King of Kings. Siya po yung pinakamataas sa pamahala. Kaya blessed and only potentate. Ano po? Yan po ay nagiging conflict minsan. Sino ba ang susunding talagang pinakamataas na dapat sundin? Magkano yung sinabi, ang kay Cesar ay kay Cesar, sa Diyos ang sa Diyos, pero yung salitang King of Kings, maging si Cesar ay dapat na pasasaklaw kay Kristo. Yan po ang idinidiin. Ano po? Blessed and only potentate. Christ is not just a mere, like us, a mortal being, nor superhuman being. He is the blessed and only sovereign, the King of Kings. So, even human civil and religious authorities forbade them to keep on doing what God had commanded them to do, that is, preach the gospel. Their answer, we must obey God rather than man. Because the highest authority, the highest power, the King of Kings is no other than but the Lord Jesus Christ. Kaya tayo mga minamahal, hindi ho tayo against sa pinasusunod ng pamahalaan, hanggat hindi lumalabag sa tunay na hari ng mga hari. Yan dapat ang klaro sa atin. Tayo po ay magkukumply sa matuwid na pamamahala hanggat hindi lumalabag sa tunay na namamahala. Dahil hindi si Cesar ang King of Kings. Si Jesus Christ ang King of Kings. At kay number 2 na pinakikitang blessed and only potentate, I let the verse speaks. Number 2, sabi po ng talata, verse 15, which in his times he shall shew, who is the blessed and only potentate, the King of Kings and Lord of Lords. He is not only King of Kings, siya yung hari ng mga hari, presidente ng mga presidente, pinakamataas sa lahat ng authority, pero kaya siya tinawag din blessed and only potentate, tinawag din po siya mga minamahal na Lord of Lords. Yan po ang sabi. Hindi lang siya King of Kings, siya po ay Lord of Lords. Therefore, mga minamahal, siya po yung tinatawag na, kasi sa salitang Grego po yung Lord, capital L, sa salitang Grego ay Koreas. That means supreme
controller, supreme controller. Siya yung talagang pinakamataas na tumatangan, kumukontrol, humahawak. Ang mga Lord na kinikilala at kings, sila ay may pamamahala, pero hindi sila yung absolute at supreme in control. Christ is the blessed and only potentate dahil hindi siya yung subordinate. Hindi siya yung nasa paa. Nagpakababa lang siya dahil sa pagiging manunubos sa atin. Kaya naman tayo natawag na mapapalad. Tayo mapapalad dahil pinagpala tayo ng tunay na mapalad. The only blessed. Tapos, siya po ay tinatawag na Lord of Lord, Supreme Controller. If we use that term honestly, then we are starting our subservience unto God when we call Him Lord. Kung talagang si Kristo ay Panginoon, ay dapat tayo talagang nagpapasakop sa Kanya. Ang sabi ng Bible, bakit niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, at di naman ninyo ginagawa ang aking sinasabi? The idea here is that all the sovereigns of the earth are under His way. That none of them can prevent the accomplishment of His purposes. And that He can direct the winding up of human affairs when He pleases. Wala hong pwedeng makakontrol. Wala hong pwedeng makakontra sa Diyos. Siya ho ang makapagsasabilaan ng kung ano yung mapalad at kung ano yung sinumpa. Siya ang kapag nagbukas, walang makapagsasara. At kapag siya ang nakapagsara, walang makapagbubukas. Siya ho ang standard ng kapalaran. Siya ho ang standard ng katwiran. Siya ang standard ng mabuting samahan, ng mabuting paroroonan. Hindi ang ating akala. Kaya sabi po ng talata, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Why? You are not in control. Sabihin pang ikaw ay hari, dahil hindi ka hari ng mga hari. Ikaw ay haring dapat pagharian ng tunay na hari. And that is the Lord Jesus Christ. Ano po? So, yun po nga, kaya siya po ay blessed and only potentate or sovereign, because He is the King of kings. And He is the Lord of lords. Mind you, brethren, wala hong ganyang titulo na pwedeng umangkin, kundi nasa kalagayang unique, blessed God. At yung pong titulong ito ay nakakapit sa Ama at nakakatuwang sabihin, nakakapit sa Anak. Gayon din, nakakapit sa banal na Espiritu. Sapagkat sila nga po ang tatlong persona na bumubuo sa iisang Diyos. At ang kanyang pangunawa, hindi natin pwedeng ipagdildilan. Yan ay babatikusin at babatikusin ng mga taong hindi pa nahayag sa kanilang buhay ang ganyong katotohanan. Kaya nga po, yung makakilala ang Diyos ay biyaya rin ng Diyos. Ano po? So, siya po ay the Lord of Lords. Mga kapatid, hindi ho ordinary talaga ang Panginoon. Imagine, siya ay hari ng mga hari. Siya ay Panginoon ng mga Panginoon. Kaya ultimong diablo, nangangatal sa kanyang presensya. Sumasamba sa kanya, ultimong demonyo. Ano? Sabi nga ng James chapter 2 verse 19, ang demonyo ay nangangatal, naniniwala sa Diyos at nanginginig pa. Ano po? Dahil sa pagkilala sa authority na pinakamataas na taglay ang Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, kung ito ay sincero sa kabatiran natin, kung ikaw ay naniniwalang si Kristo ay blessed and only potentate sa pagiging King of Kings and Lord of Lords, andun yung challenge. If He is Lord,
Where is our obedience? Kung siya'y Panginoon, nasaan ang ating pagsunod? Kung sinusunod natin si Cesar, kung sinusunod natin yung King, but not King of Kings, kung sinusunod natin yung Lord, but not Lord of Lords, ay gaano pa kaya yung King of Kings and Lord of Lords? That's the challenge, mga minamahal. Hindi nagiging consistent, hindi nagiging panayon o kaayon yung pagtawag natin na si Kristo ay King of Kings and Lord of Lords, pero hindi tayo nasunod. Sapagkat yung government na kumakatawan kay Cesar, pag may president, tama lang na sundin as long na hindi tinatapakan yung pinasusunod ng Panginoon. At tama lang kung sumunod. Ngayon, kung tayo sumusunod sa King, but not King of Kings, how much more kay Jesus Christ? He is the King of Kings. Tayo marunong sumunod sa mga Panginoon, sa boss, etc., etc. How much more doon sa Lord of Lords? So, yun po ang ating dinidim. Bakit? Si Kristo lang po, kaya po siya blessed and only potentate. Wala hong pwedeng paglapatan ng ganyang mga katawagan. Number 3, nais ko po nga ipakita ngayong gabi sa talatan din. Pagdating po ng verse 16, atin pong ibaba, kasi dalawa pong talata, magkasunod ang ating pagkukunan ng salitang blessed and only potentate. Ang sabi ng verse 3, who only had immortality. Who only had immortality. Sa Tagalog po, ang ibig po sabihin niyan ay ganito, mga minamahal. Na siya lamang ang walang kamatayan. Ay bakit si Kristo namatay? Alam niyo ba, namatay naman talaga ang Panginoon sa pagiging tao. Hindi naman natin tinatatawa ang Panginoon namatay eh. Kaya nga may ebanghelyo, the death and resurrection of Christ. So si Kristo, hindi natin itinatatuang siya'y namatay. Pero, kaya nangyari yon kasi siya'y nagkatawang tao. Pero kailanman ang kanyang pagiging Diyos ay hindi namatay. Kasi immortality. Who only had immortality. Immortality is a compound word that literally means, ay ibig sabihin po ng immortality, without death. Without death. Walang kamatayan. Sino ang pwedeng paglapatan yan? Kaya only a blessed and only potentate na ito ay ikinapit kay Kristo as King of Kings and Lord of Lords, and who only had immortality. When tayo naman po mga minamahal, actually mga minamahal, yung salitang immortality, yan po 3 beses lang ninyo mababasa sa Bible. At yan po ay kumakatawan doon sa mga taong isang araw ay hindi na makakaranas ng kamatayan dahil naugnay sa mapalad na hindi mamamatay. Ang Kristiyano, ang tunay naman ng palataya ni Kristo, dahil tayo napaugnay kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan, na wala na ring kamatayan. Bakit? Napaugnay tayo sa Diyos na hindi mamamatay. At kaya naman po tayo tinagurian ding blessed dahil hindi na rin tayo isang araw mamamatay. Pero kaya si Kristo the only blessed and potentate kasi siya po yung naging cause ng ating immortality. Si Kristo po yung source and cause of our immortality when we got saved by faith. Nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan na hindi na mamamatay. Bakit? Tayo po'y naugnay, napakapit, napadugtong. Nagkaroon ng relasyon sa Diyos na hindi mamamatay. Pero, para tayo maugnay sa Diyos na hindi mamamatay, kailangan pagbayaran yung ating kamatayan.
Kaya si Kristo yung mahiwaga. Para tayo maugnay sa Kristong hindi namamatay, kinakailangan magkaroon ng Kristong mamamatay. Yan ay Kristong hindi mamamatay sa pagiging Diyos, pero Kristong namatay sa pagiging tao. Para yung taong mamamatay ay madugtungan ng walang kamatayan sa magitan ng Diyos na nagkatawang tao. Na hindi pwedeng mangyari kung walang Diyos na nagkatawang tao. Pero siya nilapatan ng tinatawag na who only had immortality. We receive God's eternal life through His Son, Jesus Christ. When we own Him, His deathlessness is ours. Our death became Christ's death, physically, in His incarnated body. But His deathlessness became ours by faith. Yung ating kamatayan, ang ating pagiging mamamatay, ay naging kamatayan ni Kristo sa pagiging katawan tao. Pero yung kanyang katangian na hindi mamamatay, ay nakinabang tayo para tayo hindi rin mamatay dahil ang kanyang kadyusan sa magitan ng pananampalataya. Yan po ang gospel, mga minamahal. Yan ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Merong Diyos na hindi mamamatay, nagkatawang tao para mamatay. Dahil sa taong patay sa kasalanan para mabuhay na hindi na mamamatay. At kung hindi yan maunawaan at kung hindi yan matanggap, wala silang gospel na tangan, mga minamahal. Okay, doon po sa John 5:26, mga minamahal, ganito ang sabi. For just as the Father has life in Himself, ang Diyos ay may buhay sa kanyang sarili. The word translated immortality in our text has to do with being in a state untouchable by death. Yung buhay na ukol sa Diyos, na taglay ng Ama at ng Anak, ay hindi kayang galawin ng kamatayan. Kaya nga si Kristo ay blessed and only potentate, kasi wala naman ho pwedeng paglapatan ng ganong titulo. Hindi tayo pwedeng tawagin King of Kings. Hindi nga tayo maging King. Ang tawag sa atin, nagahari-harian. Hindi nga tayo naging hari. Nagahari-harian. Hindi nga tayo naging Lord. Tayo, akala mo lang kung sino, pero ito tayo Panginoon. Pero si Kristo, King of Kings and Lord of Lords, and who alone, take note, who alone possesses immortality. So baka isuhin nila, hindi kay Kristo yan, dahil si Kristo namatay. Ulitin natin, hindi natin tinatanggihan, hindi natin binabaluktot, hindi natin pinabubulaanan ng katotohanan na ang Panginoong Jesus ay namatay. Totoo po yan, bakit baga hindi? Ay sapagkat sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4, ito ang Ebanghelyo na si Kristo ay namatay at inilibing at ikatlong araw ay nagbango maguli. Kung si Kristo hindi totoong namatay, at hindi rin siya totoong inilibing. At kung hindi rin siya totoong inilibing, hindi rin siya totoong nagbango maguli. Pero ano ang sakop nun? Ang kanyang pagkakatawang tao. Dahil nga sa ating mamamatay, siya'y namatay sa pagiging tao. Para naman tayo ay mabuhay katulad din niyang walang kamatayan. Kaya may dalawang pinaglalapatan ang immortality. Immortality sa pagiging blessed and only potentate, yan ay kay Jesus Christ. Pero yung immortality, dahil tayo napakabit sa Kanya, napadugtong sa Kanya, through Christ, by faith, by regeneration. Kaya tayo, sa araw, paglisan sa lupa, o kaya na may pwedeng, mayroong mga believer na talaga hindi na namatay, kasi inabot na ng rapture, hindi na nakaranas ng kamatayan. At we will be forever with Christ. Wala nang kamatayan, wala nang kulubot, wala nang kalungkutan, wala nang daming salimuot na problemang mayroon sa pagiging makasalanan. Pwedeng inaani bunga ng pagkakamali ng hapon. Pwedeng inaani bunga ng katigasan ng puso ngayon. Tayo po'y very complicated ang buhay. Kaya hindi tayo pwede sa titulong blessed. Tayo ay being blessed, but not naturally blessed. We have been blessed, but not sa kalagayan ni Kristo
na blessed and only potentate, mga minamahal. We must know that in order sa mga tao na makaranas ng walang kamatayan na binibigay ni Kristo, kailangan mo maligtas. Kailangan mong manampalataya kay Kristo. Kung hindi, ito nakakalungkot. Ang anak ng Diyos ay, ano yan? Isang beses, o 2 beses, ipinanganak, isang beses mamamatay. Ang unbeliever, isang beses ipinanganak, 2 beses namatay at mamamatay. Tayo mga minamahal, kapag talaga tayo anak ng Diyos, mamatay man tayo physically, hindi na tayo mamamatay. Pero ang unbeliever, nakakalungkot, namatay na spiritually, mamamatay pa physically, isang araw malungkot pa, mamamatay pa with eternal separation from God sa impyerno na walang katapusan. Ang tawag doon ay second death. Ikalawang kamatayan. Kasi si Kristo ang buhay. Sabi ni Jesus, ako ang daan at ang buhay. Siya ang buhay. Kaya pag wala ka kay Kristo, wala kang buhay. Meron kang physical na buhay, pero wala kang buhay na hindi mamamatay. Kaya kung gusto mo magkaroon ng walang hanggang buhay, si Kristo ay iyong sampalatayanan. Isuko mo ang iyong buhay. Ang buhay na hindi mamamatay ay na kay Kristo. Ang buhay na hindi pupunta sa walang hanggang parusa ay na kay Kristo lamang. The blessed and only potentate. Then number 4, makikita po natin dito, mga minamahal. Sa verse 16 pa rin, ganito po sabi, na siya lamang ang walang kamatayan, siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan. Number 4, makikita po natin, who dwells in approachable light. Who dwells in an approachable light. Dwelling in the light which no man can approach unto. Sa Tagalog, nananahan sa liwanag na di malapitan. Bakit siya blessed and only potentate? Kasi hindi lang po siya King of Kings, Lord of Lords, and who alone possesses immortality, na kung saan nakalapat lang yan sa Kanya, kaya siya ay blessed. At kaya ito nakalapat sa Kanya dahil siya ay Diyos. Hindi siya ordinary person. Ngayon, ano ba ang diin doon sa dwelling in the light which no man can approach unto? Pag sinabing God is light, and in Him there is no darkness at all. That speaks about His purity, His holiness. Alam niyo ba, mga minamahal, kaya siya blessed? Hindi siya naging banal. Hindi siya nagsikap magpakabanal. Hindi siya naging masunurin para magpakabanal. Ang kanyang likas talaga ay banal. Tulad ng liwanag na hindi kayang tingnan ultimo ng mga seraphim. Na nung si Moises ay tawagin ng Panginoon, nakakita siya ng pangitain, isang puno na nagliliyab pero hindi natutupok. At nang si Akmang lalapit, mga minamahal, napakinggan niya ang tinig, at sabi niya, Moises, alisin mo ang iyong pangyapak, sapagat ang dakong ito'y banal. Ang Panginoong Diyos po ay liwanag na walang pwedeng makakalapit.
Ano po? Kaya nga minamahal, hindi natin siya kayang lapitan dahil tayo makasalanan. Alam niyo po ito ang malaking problema sa kaligtasan. Siya'y banal, tayo makasalanan. Para lang tayo makalapit, kinakailangan itong maliwanag na ito ay maging katulad din natin. Hindi sa pagiging makasalanan, kundi sa pagiging laman. Si Kristo na hindi malapitan ay malalapitan ngayon dahil siya'y nagkatawang tao. Pero, mga minamahal, kapag ang sino man ay tumanggi sa katotohanan yun, gaano kayang lupit sa akala ninyo ipaparusa doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umalipusta sa biyaya ng Espiritu. So mga minamahal, ito pong ating idinidiin dito na kaya siya ay blessed and only potentate kasi who dwells in an approachable light. Wala hong pwedeng lumapit sa Kanya kung hindi siya ang gumawa ng paraan para tayo mailapit sa magitan din ng Kanyang sarili. Nilakipan tayo ng kabanalan ng Diyos sa magitan ng taong o Diyos na naging tao, nagkatawang tao. Para mailapat yung kabanalan na hindi kayang angkinin ng sino man, kundi na kay Kristo lamang, at yun lang ang pwedeng makakalapit sa banal na Diyos, Diyos sa Diyos, banal sa banal, yun lang ang makakalapit. Kaya salamat, si Kristo ay nailapit o naikapit sa atin para tayo makalapit sa banal na hindi tayo matutupok at hindi tayo mapupugnaw. Bakit? Si Kristo po ay tipong banal na hindi pwedeng lapitan. Kaya nga sabi ng Luke 19:10, siyang naparito. Hindi tayo ang lumapit sa Kanya, siya ang lumapit sa atin. Hindi tayo naghanap sa Kanya, siya ang humanap sa atin. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa mga minamahal, tatandaan po natin, pag sinabing ang Diyos, who dwells in approachable light, that speaks about His holiness. God's presence is unapproachable by mortal men, partly because of the glories that surround His throne. When men have glimpsed the light, the blaze of the glory shine as the sun and brighter yet. Alam mo, doon nga po sa liwanag lang ng araw nga naman, hindi tayo makatitik eh. Nung si Kristo ay nag-ibang anyo, napayuko sila eh. Nung makita nila si Elijah, napayuko, hindi nila kayang lapitan. Tayo makalalapit lamang sa Diyos dahil ang Diyos mismo ang naglapit din sa atin, hindi tayo mamatay. Bakit? Tinaglay natin ang katwiran at kabanalan ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Na kung ang sino man ay wala nun, wala talagang makakalapit. Kahit seraphim. Imagine, napakapalad talaga ng Kristiyano. Akala niyo po, ang seraphim hindi talaga ubrang makalapit ng dais na dais sa Diyos. Dahil ang kanyang katangian, tinataglay na kabanalan, ay kinuha lang, minana lang sa pagiging nilikha na hindi bumagsak. Pero tayo ay nagkaroon ng kabanalan sa pagiging bumagsak, pero sa kabanalan ng Diyos. Kaya tayo mismo makakapasok doon mismo sa langit na siyang tipo ng dakong kabanal-banalan sapagkat ang taglay nating kabanalan ay hindi kabanalan ng seraphim, hindi kabanalan ng apostol, hindi kabanalan ng anghel. Ang ating taglay na kabanalan ay ang kabanalan ng blessed and only potentate. That is the Lord Jesus Christ. So try to imagine, napakapalad natin. Mas mapalad tayo kaysa mga seraphim. Mas mapalad tayo kaysa mga anghel. Bakit? Sila ay tagabantay lamang ng kabanalan ng Diyos. Pero tayo mismo papasok sa kabanalan ng Diyos dahil din ang kanyang kabanalan na nakay Kristo Jesus. Now, kung hindi mo paniniwalaan yan, hindi ka talaga papasok doon. Lalo na kung ipagpipilitan mo iyong relihiyon, binyag mo, iyong kinaugalian, nako, sorry ka. Seraphim nga hindi makatingin, gayong walang minanang kasalanan.
tayo makapapasok lang at makalalapit sa ilaw na tumutupok, apoy na mamumugnaw, at hindi tayo mamumugnaw dahil ng blessed and only potentate, the Lord Jesus Christ, mga minamahal. So, yun po tinatawag na blessed and only potentate dahil siya ay tumitira in an approachable light. Siya po ay naandoon, nakalagi, ang kanyang likas ay kabanalan na walang pwedeng dumais, kundi banal din. Kaya ang Ama lang, ang Holy Spirit, at ang Panginoong Hesus ang magkasundo noon pa sa walang hanggan. At wala siyang pwedeng makasundo hanggat walang sino man sa ating tumataglay ng kabanalan ng sino man sa kanila. At salamat, naging available ang kabanalan ng Diyos sa tao sa magitan ng kabanalan ng Diyos na nagkatawang tao. Sana po maliwanag po sa atin yan. Dahil kung ipagpipilit yan ninyo pilit ang inyong relihiyon, ang inyong pagsunod sa kautusan, hindi natin naiintindihan yung blessed and only potentate. Ganito po yan. Isa po ang makikita natin, mga minamahal, pag sinabi po nga, who dwells in an approachable light, descriptions of God as light is in 1 John 1:7. Ano po ang sabi ng 1 John 1:7? Nais ko pong basahin. Ang akin pong Bible ihawak ko, hindi kasya sa lamesa. Ganito po sabi, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may paikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, description of God as light emphasize God's holiness and purity. These characteristics are consoling because they show that He is able to forgive. Yan po ang maganda, mga minamahal. Ang Diyos ay pwedeng magpatawad bilang banal dahil naging available ang banal sa pagiging tao. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus, hindi si Kibuloy, hindi ang Papa, hindi ang ministro, hindi ang sino mang mataas na tagapamahala, only Christ, na nagtataglay ng kabanalang ukol sa Diyos, blessed and potentate, only potentate, ang naging tao. Kaya kung gusto mo magkaroon ng buhay, He is the life. Kung gusto mo maging totoo, He is the truth. Kung gusto mo magkaroon ng kabanalan, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Bakit yon siya? Kasi siya nga po yung blessed and only potentate. So if we will just confess all our sins and embrace Christ as the only Savior, may impute ni Kristo ang kabanalan ng Diyos dahil siya Diyos na nagkatawang tao. At tayo hindi matutupok. Kaya tayo imagine mga Kristiyano, kung tutuusin, tayo naman talaga nabubuhay pa sa mali. Pamali-mali pa tayo. Pero bakit tayo nakakapagpatuloy? Bakit tayo nakakatuyag? In spite na hindi natin mabilang na pagkakamali ng ating buhay. In spite na hindi natin mabilang na pagkagupo ng ating buhay. Bakit? Ang tumatayo talaga sa atin sa pag-ita ng Ama at sa pag-ita natin ay hindi tayo. Hindi kabanalan natin. Wala tayong ating kabanalan. Nilakipan tayo ng kabanalan ni Kristo. Wala tayong ating original na kabanalan. Yan ay napagtagumpayan ng kasalanan doon pa sa halamanan ng Eden. The first Adam ay napagtalo ng kasalanan. Pero ang second Adam, yan ang matagumpay. Bakit? Siya po yung Diyos na katawang tao para sa atin na mga mananampalataya. At kaya tayo mga minamahal ay napakapalad. Kung bubulayin po natin, akalain mo mga seraphim, di makatitig sa Diyos, tagabantay lamang ng sinag ng kalwalatian ng Diyos, pero tayo papasok sa dakong kabanal-banalan. Bakit? Tayo ay may taglay ng kabanalan ng Diyos sapagkat tayo napaugnay sa blessed and only potentate, the Lord Jesus Christ. Then number 5, na mapapansin po natin mga minamahal,
Sa talatang verse 16 pa rin, tingnan po natin ang talata. Sapagkat 2 talata lang po ang ating hinihiwag ngayong gabi sa pagbubulay ng blessed and only potentate. Ganito po ang sabi, who only had immortality, dwelling in the light which no man can approach unto. Then sabi, who no man had seen, nor can see. Blessed and only potentate. Sa Tagalog, ano sabi po diyan? Ganyan po sabi sa Tagalog, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malalapitan, na di nakita ng sino mang tao. Alam niyo ba, Panginoong Jesus po, kaya the only blessed and potentate, siya po, bago magkatawang tao, mga minamahal, wala hong nakakakita sa Kanya. Siya ho ay mayroon tinatawag na anthropomorphic expression, Christophany, Theophany. Gumagawa ang Diyos ng iba't ibang kaparaanan para laang siya ay mahayag. Pero siya sa Kanyang sarili, wala talagang makakakita dahil siya bilang Diyos, siya ho'y espiritu rin. And He, doon sa Kanyang naging katawang tao, prior sa invisible part niya, siya po yung tinatawag naging eksaktong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kasi kung ang Diyos hindi po nagkatawang tao, wala ho talagang makakakita sa Diyos. Bukod sa hindi siya madadaisan sa pagiging banal, hindi rin siya nakikita. Ano ang naging kapahayagan ng Diyos? Hindi pwedeng maging kapahayagan niya ang anghel. Bakit? Ang anghel ay nilikha din lang niya. Hindi pwedeng invisible God para maging visible ang angel. Dahil hindi na kayang dalhin ng angel ang katangiang taglay ng Ama. Kumbaga sa liwanag ng araw na makinang, masakit, talagang nakasisilaw, hindi rin niya kayang dalhin ng buwan. Ang makasasambot lamang sa nakasisilaw na liwanag ng araw ay dapat kasing laki din ng araw. Ang makasasambot lamang sa hindi malalapitang kabanalan, kaluwalhati ang meron ng Ama para maging eksaktong kapahayagan niya ay ang anak. Kaya, Christ is the image of the invisible God. Pagdating po sa Colossians 1:15. But, prior sa kanya tinatawag na incarnation, siya po ay blessed and only potentate dahil siya po ay tipo rin ng Diyos na hindi malalapitan sa pagiging banal at hindi nakikita. Actually, mga minamahal, sa triune person of Trinity, ang talagang nag-initiate, ang talagang makikita mo, kahit sa Old Testament time, ang kapahayagan ng Diyos ay hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit, laging nasa Panginoong Hesus. At ang pinaka-ultimatum na kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita, na nagpakita na siya ang kapuspusan ng kabuong kadyusan, ay ang Panginoong Hesus. Kaya pagdating po doon sa Colossians 1:15, and He is the image of the invisible God. We are not equipped to see God. We are not equipped to see God at this time. One day, that will change when He equips us with spiritual bodies. Ngayon, ang Ama, ang Holy Spirit, kahit nga ang Panginoong Hesus, hindi natin makikita ngayon at hindi tayo equipped para makita yon. Isang araw, sa glorified body, mga kapatid, haharap tayo mismo sa piling ng Diyos ng mukhaan. Ang sabi po ang talata, face to face. Kaya sabi natin, mas mapalad tayo sa seraphim. Ang seraphim, nasa harapan ng Diyos, pero taklog ang mukha. Kasi hindi nila taglay ang kabanalan, kayang saluhin.
ang kabanalan ng Diyos. Pero tayo, we can face God face to face because we have God's holiness through Christ. The holiness of the Son of God. But for now, hindi pa ho. Hanggat hindi pa ho tayo nasa harapan ng Diyos physically or glorified body. Pero that is our blessed hope. Kaya mga minamahal, napakapalad ng nasa Panginoon, sukdulan na tayo yung maraming problema sa lupang ito. At sa totoo na, napakadami ng bigat sa lupang ito. Mabigat ang buhay sa labanan sa kasalanan. Mabigat ang buhay sa labanan sa karamdaman. Pwede tayong sapitan ng malalalang karamdaman kahit tayo anak ng Diyos. Tulad ng mga nakikita natin sa mga kapatiran natin. Yan po'y mabibigat. At higit minsan sa ating madadala ang mga suliraning dumadapo sa buhay natin, mga minamahal. Our only comfort in this life is the Lord Jesus Christ, the blessed and only potentate. This world is not our home. We're just passing through. Tatandaan po natin yan, mga minamahal. Minsan, mahirap na hong mag-comfort talaga sa tao. Minsan, maikinig na lang tayo ng kanilang mga hinaing. Minsan, maikinig na lang tayo ng kanilang mga kasalimutan. Wala tayong magawa. Ang atin lang pwedeng masasabi, our only hope is on the Lord Jesus Christ, the blessed and only potentate, mga minamahal. Salamat. Dahil wala namang hindi sasapit sa malalagim na kalagayan ng buhay. Kung ikaw ay walang sakit, meron namang ibang problema. Iba-iba eh. Iba-iba ang dalahing mayroong bigat ang tao. Anak ko iniwala ang rurok na layunin dyan para hindi ka ma-feel at home in this world. Because we are not of this world. Tayo ay kay Kristo. Tatandaan po natin. Minsan, mabigat sa balikat. Mabigat sa isipin. Mabigat sa kakayahan natin na ma-settle ang mga bagay na komplikado. But if we will just surrender ourselves to Christ, He is the light. He is the way. He is the life. He is the only blessed and potentate. Come always to Christ. Kahit Kristiyano na tayo. Lagi ang comfort na sa Holy Spirit na kay Jesus Christ. Wala sa ating sarili, mga minamahal. Tayo nga ang causes ng ating mga kalungkutan. Si Kristo ang cause ng lahat ng cure. So, mga minamahal, tatandaan po natin na si Kristo ay blessed and only potentate. Bakit? Siya yung whom no man has seen. Siya yung walang sino mang nakakita. Ang nakita ng kanyang mga apostoles sa loob ng 3 taon ay ang kanyang katawan. Nung siya yung nagkatawan tao na. Pero in reality, sabi ng 1 Timothy, prior sa kanyang incarnation, ang Diyos talaga ay Espiritu. At makikita natin ang Diyos kay Kristo. Yan nga po yung tanong sa theology. Makikita kaya natin ang Ama at ang Holy Spirit sa langit? Kaya tayo glorified body na. Wala akong maliwanag na sagot dyan. Pero kayo iniwala, sasabihin pa rin ng Panginoon, tinatanong mo sa akin ng Ama, Tomas o Philip, hindi nyo ba alam na nakakita sa akin ay nakakita sa Ama? Medyo mahiwaga po yun. Ano ho? Ang maliwanag, ang makikita natin doon ay si Kristo. So, natin alam, huwag na natin problemahin yun. Ang problemahin ninyo kung di ka ligtas.
Pero ikaw iligtas, wala na problema. Dalang makakita kay Kristo, nakita ng Ama at ang Holy Spirit. Kasi nasa Kanya nakatahan ang kabuuan ng kadyusan. Okay. Last, praise the Lord. Ganito po ang sabi ng talatang verse 16, who only had immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Kaya mga minamahal, ang kalwalhatian at karangalan, kapurihan, kapangyarihan, ay wala sa sino man sa atin. Nandoon sa blessed and only potentate. Bakit? Ay siya yung King of Kings. Siya yung Lord of Lords. Siya yung who alone possesses immortality, who dwells in an unapproachable light, whom no man has seen. Kaya to Him be honor and dominion. Sa Kanya lamang ang kaluwalhatian, karangalan at pag-aari. The best thing one can do is honor God as God throughout their days. Ang pinakamahusay na pwedeng gawin lang natin ay parangalan ng Diyos sa kabuuan ng ating mga araw. Then, at the proper time, the Redeemer will return to take us home to the Father, to be ready for the hour. With reverence, we keep the commandment of God. Ang pinakamahusay lang natin magagawa, mga minamahal, ay parangalan ng Diyos lagi upang tayo maging handa sa panahon na atin siyang lalo pang gagalang at iingatan ang kanyang patutuo. Doon. Honor and eternal dominion are God's exclusive right. Ang karangalan at walang hanggang pagkahari ay pang Diyos lang na karapatan. Wala sa atin po yan, mga minamahal. Nasa Diyos lamang. At yung salitang amen means so be it. Kung siya po ay Diyos ng mga Diyos, say Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang yung nagtataglay ng walang kamatayan at tumatahan sa hindi malalapitang liwanag na walang nakakita man tao sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. May sinalitang amen. That means so be it. Mga minamahal, kung si Kristo ay talagang totoong kilala natin, isuko po natin ang lahat ng problema sa Kanya, ang ating buhay. Hayaan niyo pong lumutas ng lahat ng kasalimutan. Hayaan po ang lumutas ng lahat ng mga suliranin ay ang Diyos magitan ng pagpapasakop natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya yung salitang amen. So be it. Since that you are the King of Kings and Lord of Lords, ikaw yung liwanag na hindi malalapitan, ikaw yung kailanman ay hindi makikita, ikaw yung Diyos na karapat-dapat nasa iyo yung to Him be honor and dominion. So be it. Magiging maliwalas, matagumpay, masaya ang ating buhay. Let's give to Christ amen. So be it. Mangyaring siya ang hari ng ating buhay. Mangyaring siya ang Panginoon ng ating buhay. Mangyaring talagang siya ang kabanalan ng ating buhay. Mangyaring talagang siya ang naghahari sa ating buhay. Amen. So be it. At tatandaan po natin, ang titulong yan ay nakakapit sa Ama, nakakapit sa Anak, nakakapit sa Banal na Espiritu. The blessed and only potentate, God.
The Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ho yan sa atin. Tayo pinagpala ng mapalad. Tayo hindi mamamatay isang araw dahil tayo napaugnay sa walang kamatayan. Ang karangal at kapurihan ay ukol lang sa Kanya. Siya nawa. So, be it. Manalangin po tayo. Papagpala namin Diyos sa langit, sana po kami muli na papaalalahanan kung sino ang aming Panginoon. Marami ho ang hindi namin mapagkasyang pwedeng mangyari at nangyayari at nagaganap sa aming mga buhay, sa buhay ng iba, sa ginagalawan naming daigdig. Kasi hindi kami yung blessed and only potentate. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sana'y yakapin namin kung sino ang Panginoon. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Liwanag na hindi malalapitan. Immortality, walang kamatayan. Sa Kanya ang kalwalhati at paghahari, magpakailan-kailanman. Sinawa. Pagpalaan niyo po kaming lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you po. Magpalain po tayo ng Panginoon.